Una sa lahat, halos 2 pisong taas presyo sa petrolyo, pasakit na naman sa mga motorista simula mamayang hating gabi. LTFRB, pinag-aaralan na pagbigyan na ang 2 pisong dagdag pamasahe sa jeep. Ang buong detalye, alamin maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagbabalik ng pasukan sa Hunyo, pinag-aaralang mabuti ng pamahalaan dahil sa climate change. Titingnan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher. Pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon na itala sa probinsya ng Aurora. Halaga ng piso sumadsad sa halos 57 pesos kontra dolyar. Dating Senador Antonio Trillanes pinabulaanan ng paratang ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na baka siya ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kaso laban sa mga pulis na mota sa nakapatay kay Jemboy Baltazar, posibleng iakyat sa murder. Depende sa magiging resulta ng re-autopsy. Annalyn Lustre na sungkit ang ika-2 Best Actress Trophy sa FAMAS. Big winner sa Cinemalaya 2023, kilalanin din natin. Pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Nakakaapekto raw kasi sa pag-aaral ang climate change. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nakibahagi sa pagpipintura ng mga silya sa classroom dito sa VMAPA High School sina Pangulong Bongbong Marcos at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Pinangunahan nila ang Brigada Eskwela roon. Sa kabila niyan, aminado ang Pangulo na hindi lahat ng paaralan ay handa na sa pagsisimula ng klase sa August 29, lalo na yung mga napinsala ng Bagyong Egay. Hindi pa lahat. Kasi nung tumama yung bagyo, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. Pero may plano na sakaling hindi maayos ang mga nasirang classrooms pagdating ng pasukan. Immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin dahil wala na pong learning disruption. Dahil din sa pabago-bagong panahon, kaya pinag-aaralan ng pamahalaan ang panawagang ibalik sa dating Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Hindi ganun kasimple yan kasi nung pinaltan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos kayo naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata hindi kamatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Nilinaw naman ng Pangulo na wala silang pinapaboran sa luma o bagong school calendar. Titingnan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Ang maganda raw nangyari ngayon sa sektor ng edukasyon, ang bagong K-10 o matatag curriculum kung saan binawasan ang subjects ng mga mag-aaral sa elementarya para makapag-focus sa math at reading. Subukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Matatag curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tila nag-aagawa naman sa mga paaralan ng Taguig at Makati City ngayong Brigada Eskwela. Ang mga eskwelahan kasing ginastusan ng Makati City nasa mga barangay na sakop na ngayon ng Taguig. Nasa frontline ng balita yan si Dave Abuel. Dambuhalang tarpaulin ang ipinaskil sa gate ng Makati Science High School kaninang madaling araw. Ang nakasulat, "This property is owned by Makati City." Makaraan ng ilang oras, may nagkabit naman ng tarpaulin na may katagang I Love Taguig.
Kanya-kanyang paskil ang dalawang LGU sa gate ng Makati Science High School. Tensyonado tuloy ang simula ng Brigada Eskwela roon dahil sa tila pag-aagawan sa paaralan. Sa Rizal Elementary School naman, pumasok at tagikot ang mga tauhan ng Taguig. Sabi ng Makati City LGU, pwersahang nag-take over ang Taguig sa naturang paaralan. Ang dalawang eskwelahang yan, kabilang sa 14 na pampublikong paaralan sa 10 barangay na dating sakop ng Makati pero inilipat na sa Taguig. Nagmamalasakit. Kanina, nanindigan si Taguig Mayor Lani Cayetano na sila na ang mamamahala sa mga paaralang nakatayo sa mga barangay na inilipat sa kanila. Alinsunod din yan sa utos ng Department of Education. Malinaw na sinasabi na ang mga eskwelahan na nakapaloob dun sa parcels 3 and 4 na sinasabi ng Supreme Court na talagang Taguig na, final na, Taguig na yon. Mula sa pagiging bahagi ng Division of Makati ay ililipat na, no, sa Division of Taguig and Pateros. At lahat na ng mga pagpapasya ay manggagaling na sa superintendent ng division ng Taguig at ng Pateros at inatasan at pinakiusapan na rin ang mga principals, yung mga school heads natin na diretsyo ng makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Hindi naman maiwasang mangamba ng ilang residente. Hindi naman po yan basta-basta lang na o kami na. Paano po yung mga bata? Ilang araw na lang po mula ngayon, pasukan na po. Pero ang enrollment po namin nadidelay-delay dahil po sa mga ganitong pangyayari. Sana yung mga privilege na binibigay ng Makati nandoon pa rin hanggang sa Taguig. Sa isang kolumn naman ni Makati Mayor Abby Binay sa Filipino Star ngayon, sinabi niya na bagamat tila naghahamon at naghahanap ng gulo ang Taguig, nakafocus daw sila na simulan ang school year ng maayos. Kung papayagan daw sila ng Commission on Audit, bibigyan pa rin nila ng gamit ang mga estudyante sa mga paaralang dating sakop ng Makati. Bago ito, nauna nang iginit ang Makati LGU na pagmamayari pa rin nila ang mga eskwelahan kahit pa nasa loob na ito ng Taguig. Sila raw kasi ang gumastos sa estruktura. Sabi naman ni Taguig Mayor Cayetano, nakikiusap na siyang gumawa ng transition team kasama ang Makati LGU. Mensahe niya rin sa mga residenteng apektado, I cannot promise na magiging exactly the same, no? Hindi naman uubra, but ang commitment na binigay ko, yung mga programa na nakita naming mas mahusay yung Taguig, buong-buo yan, makukuha ng mga taga-Embo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Abiso naman sa mga motorista, magmamahal na naman ang gasolina. Kaya ang ibang may sasakyan, magko-commute na lang daw muna. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, marami na bang humahabol magpakarga dyan? Jess, ilang oras na nga lang ay magtataas na naman ang presyo ng petrolyo. Kaya ang ilang motoristang nakausap natin, balak na mag-commute na lang muna dahil sa mahal ng gasolina. 5,000 kada linggo ang ginagastos ni Ariel para lang sa pagpapagas. Dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, napapaisip na raw siya na mag-commute na lang muna. Hindi na rin naman daw nalalayo ang gagastos niya sa pagpapagas at kung magko-commute mula Makati papuntang Quezon City. So not just for yung yung sa price ng diesel but also yung traffic, medyo especially pag umuulan. At least hindi ako pagod mag-drive. Kasi from Quezon City mga 600 na rin yung Grab, so in a day 1,000 din yun balikan. So medyo mataas din. Si Jeffrey naman, gusto na ring bawasan ang paggamit ng sariling sasakyan para makatipid. Mas makakatipid, no, kung mag-commute definitely compared kung magdadala ka ng car. Especially kapag magbabayad ka ng parking, so that's additional. Mas makakatipid kung magko-commute. Kung tuloy-tuloy yung pagtaas. Simula bukas, halos 2 piso ang itataas ng kada litro ng gasolina, 1 peso and 50 centavos naman sa diesel, habang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Ito na ang ika-6 na sunod na linggong price hike sa diesel at kerosene at ika-5 sunod na linggong taas presyo sa gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, dahilan pa rin ng panibagong oil price hike ang pagbabawas ng produksyon sa petrolyo ng ibang bansa gaya ng Saudi Arabia. Dahil dyan, humirit na ang ilang transport group na dagdagan ng 2 piso ang ngayon 12 pesos na pamasahe sa jeep.
Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pag-aaralan na nila ito. Marami raw kasing dapat isaalang-alang at busisiin bago taasan ng pamasahe sa jeep. Jess, andito tayo ngayon sa isang gasoline station sa Mandaluyong at ilang minuto bago nga tayo umere, may mga nakita tayong motorista na naghahabol na magpagas para nga hindi maabutan siguro ng taas presyo ng gasolina nga bukas. Jess? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Mandaluyong, Camille Samonte. Sumadsad naman ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 56 pesos and 78 centavos. Mula po yan sa 56 pesos and 31 centavos noong Biyernes. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso sa nakalipas na halos 9 na buwan. Iniuugnay ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang pagbaba ng piso sa pagtaas ng presyo ng pandaigdigang krudo na nagpataas sa mga presyo ng mga bilihin at nagpamahal sa pag-import. Ang init na naman sa ilang lugar sa bansa na itala kanina sa Kasiguran Aurora ang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas ngayong 2023. Pumalo sa 60 degrees Celsius o extreme danger ang heat index kanina sa Kasiguran. Iba yung pag-iingat mga kapatid dahil lubha itong mapanganib at posibleng magdulot ng heat stroke. Pang-apat na araw na ito na nasa extreme danger category ang heat index sa Kasiguran. Naitala naman ang dangerous o 42 hanggang 43 degrees Celsius na temperatura sa Naiya sa Pasay, Dagupan City, Tuguegarao, Baler, Aurora, gayon din sa Virac, Catanduanes, Roa City sa Capiz, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Sangli Point sa Cavite at San Jose Occidental, Mindoro. Sa forecast ng Pag-asa, posible pang maranasan ang matinding init na aabot sa 42 degrees Celsius sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang sa susunod na 2 araw. Pero sa kabila niyan, dapat ding paghandaan ang mga posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Umiiral pa rin kasi ang southwest monsoon o habagat sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. May tsansa ring umulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm. Wala namang nakikitang sama ng panahon ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Susunod, Senators J.V. Ejercito at Chingoy Estrada to the rescue sa kanilang amang si dating Pangulong Erap na siyang itinuturong nangako raw sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Dagdag singil sa toll sa Cavitex ipatutupad na sa susunod na Lunes. At paglaban sa fake news, balak ituro sa mga paaralan bilang bahagi ng curriculum. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Tuloy-tuloy pa rin umano ang dredging sa Manila Bay kahit sinuspinde na ni Pangulong Bongbong Marcos ang reclamation projects doon. Nakikita pa rin daw na naghahakot ng lupa ang mga barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Wala pang isang linggo matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspension sa reclamation project sa Manila Bay na mataan ng grupong pamalakayan at tuloy pa rin ang dredging activities. Kuha yan mula sa dalampasigan ng Rosario, Tanza, na Icatoveleta kahapon ng umaga. Pinuntahan ng News 5 ang lugar na yan at hanggang kaninang hapon, tanaw ang malalaking barko. Kwento ng mga residente, hindi bababa sa 5 barko ang nakikita nila araw-araw. Araw-araw po ngayon, hanggang magdamag po yan sila, hindi na po sila naalis. Yung 4 po na dyan na mailit, magdamag na po yan sila dyan kasi hindi naman napunta ng Bulacan. Yung 4 po na malalaki, yun ang nagbibiyay papuntang Bulacan. Panambak po doon sa ginagawa nilang airport sa Bulacan. Ayon sa pamalakaya, tila walang pangil ang suspension order. Mismong Philippine Reclamation Authority at San Miguel Corporation daw kasi ang nasa likod ng dredging activities para sa reclamation projects na Manila Waterfront City at New Manila International Airport sa Bulacan. Dapat daw sakop din yan ang suspension order. Baka iniikutan nitong mga developer
pinasuspend lang yung reclamation pero yung dredging hindi kasama. Baka yun, no? Mga technicalities. Pero ang Philippine Reclamation Authority, sinabing tigil ng operasyon ng 3 ongoing projects sa Manila Bay. Maski sila ay pinapamonitor ang activity sa Manila Waterfront City. Hindi naman sakop ng PRA ang New Manila International Airport sa Bulacan. Nilinaw din ng San Miguel Corporation na hindi reclamation project ang ginagawang airport sa Bulacan. Mapa-reclamation man o dredging, lahat daw yan may epekto sa pangingisda. Doon kasi mismo nakapirme yung mga barko kung saan sila nangingisda dati. Nakakahinaya nga daw kasi panahon pa naman ng panguhuli ng mga alimasag at pusit ngayon. Pero imbes na maraming mahuli, kung makikita mo, eto yung mga bangka nakatenga. Halos 80% raw ng kita ang nawawala na sa mangingisda, lalo't napadpad na sila hanggang Bataan, makahuli man lang. Dumadayo na po kami sa ibang lugar. Medyo mahina na po, hindi na tulad nung dati. Sa araw-araw, dati po araw-araw kami umuwi, ngayon 2 gabi na. Wala pa ring sagot ang DNR sa issue at hindi pa isinasa publiko ang kopya ng suspension order para malaman kung hanggang saan ang sakop ng tigil operasyon ng reclamation project. Nauna nang nanawagan ng pamalakayan na kanselahin muna ang environmental permit ng mga naturang proyekto. Isinusulong din nila na magpatupad ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos at magsasabata sa gawing reclamation free zone ang Manila Bay. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nagsisisihan kung sino ba ang nangako sa China na aalisin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. May nagturo kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Senador Antonio Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa isang kolumn ni Rigoberto Tiglao sa pahayagang The Manila Times, pinangalanan niya si dating Pangulong Joseph Estrada na siya raw nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahit verbal commitment lang. Ilang beses daw itong nabanggit sa mga dokumento. Nagpakita rin si Tiglao ng ilang confidential memoranda na galing umano sa Department of Foreign Affairs. Dito raw nabanggit na may pagpupulong na naganap noon sa pagitan ng ilang opisyal ng Pilipinas at China kaugnay sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Agad naman itong pinalagan ng mga anak ng dating Pangulo na sina Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator J.V. That's very inconsistent and common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So paano namang siya rin ang magsasabi na to remove it, na magkakaroon ng commitment. Naging matapang nga raw ang dating Pangulo at ipinaglaban ng Pilipinas sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. He had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. Diba? Kahit pa paano, meron siyang balls to claim our territory against a superpower. Hamon naman ni Senator Jinggoy sa China. Yes, name names. Because we are also at a loss. We are also in limbo kung sino talagang nangako. Nauna na rin sinabi ni Orly Mercado, dating Defense Secretary noong Administrasyong Estrada, na wala silang anumang pinangako na tanggalin ng BRP Sierra Madre. Sa isang panayam naman, hinamon din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang China na pangalanan ang nangako sa kanila. Tanong ni Enrile sa Beijing, si dating Senador Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Si Trillanes ang naging negotiator sa back-channel talk sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile. Wala pong pinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Definitely, hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko dito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan, kasi lahat ng pabor sa China, nung panahon niya, pumasok. Banat pa ni Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin daw ang totoong trumaydor sa Pilipinas. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan. Ano? At pero, dyan sila magaling ililihis nila para pagbibintangan nila iba para malihis yung atensyon mula sa kanila. Sa isang forum naman kanina, muling iginiit ng Chinese Embassy na dokumentado ang pagpupulong at binitawang pangako ng Pilipinas. The Chinese side launched solemn representations immediately, requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made
explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong ito at itinatanggi pa. Hindi binabanggit ng China kung kaninong administrasyon ang sinasabing nangako sa kanila. Dagdag pa nila, special arrangements lang sa ngayon ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Nagpadala na raw ng draft proposal ang China sa DFA para maresolba ang issue. Wala pang sagot ang ehensya kaugnay nito at sa mga paratang ni Tiglao. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Abiso naman sa mga motorista, magpapatupad ng toll hike ang Cavite simula sa susunod na Lunes. Para sa mga dumaraan sa MIAA exit papunta o pabalik sa Longos, Bacoor, 35 pesos na mula sa dating 33 pesos ang singil sa mga Class 1 vehicle o yung mga kotse. 70 pesos naman ang adjusted toll sa mga Class 2, habang 104 pesos naman sa mga truck o Class 3. Para naman sa mga dumaraan sa R1 Extension Segment 4 o yung Zapote papuntang Kawit at pabalik, mula 64 pesos, 73 pesos na ang adjusted toll para sa Class 1. Magiging 146 pesos naman ang Class 2 at 219 pesos sa Class 3. Susunod, body camera ng mga pulis na bumaril kay Jemboy Baltazar hindi raw nabuksan kaya hindi na videohan ang pagpatay. Pagdinig ng Kamara sa disciplinary actions laban kay Congressman Arnie Teves, ipinatitigil ng kampo ng suspendidong kongresista. At pelikulang Family Matters, big winner sa FAMAS. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. May tsansa pa raw sanang mabuhay si Jemboy Baltazar kung agad siyang naiahon sa ilog matapos pagbabarilin ng mga pulis na votas. Pero duda ng pamilya, intensyon talaga ng mga pulis na patayin si Jemboy. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nabigyang linaw sa paunang autopsy report ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang sanhi ng pagkamatay ni Jemboy Baltazar, ang 17 anyos na binatilyong pinagbabaril at napatay ng mga pulis na votas. Ayon sa pagsusuri ni Fortun, namatay si Jemboy dahil sa craniocerebral injury o pinsala sa bungo at utak dahil sa tama ng baril at asphyxia o pagkawala ng hininga dala ng pagkalunod. Tinamaan ng bala ang biktima sa likod ng kaliwang tenga at tumagos ito sa ilong. May tama rin siya sa kanang kamay. Paniwala ni Dr. Fortun, may tsansa pa sanang mabuhay ang binatilyo kung naiahon lang siya kaagad sa ilog. I think he did not die from it immediately. I believe that since he fell into the water, nabuhay pa siya. At some point, that's it, he drowned as well. Nahulog siya sa tubig And most likely, baka nawalan din ng malay. Sa naunang kwento ng ama ni Jemboy, sisisiri na raw sana niya ang anak nang mahulog ito sa ilog pero pinigilan daw siya ng mga bumaril na pulis. 3 oras ang lumipas bago nakuha ang bangkay. Siguro intention po talaga nilang mawala lang talaga yung anak ko kasi pag binuhay pa nila yon, mas maano pa po yung mangyayari sa kanila. Mas malaking kasalanan. Ipadadala bukas ni Fortun sa pamilya Baltazar ang resulta ng autopsy. Mungkahin niya sa mga otoridad magkaroon ng reenactment at reconstruction ng crime scene para maging mas malinaw ang nangyari. Ulo ang tinamaan And then you have one hand na tinamaan. And ano yan, masyado naman yatang asintado. And what are the chances that you fire blindly into water tapos matatamaan mo yung ulo like that? Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, sinita ni Metro Manila Police Chief Brigadier General Jose Nartates Jr. ang kawalan ng body cam ng makasangkot na pulis. Wala silang mapakitang footages of the body-worn camera. So indeed, or alternative recording device. Sabi naman ni Navotas City Police Chief Colonel Alan Umipig, may suot na body cam ang mga pulis. Yun nga lang, hindi raw ito nakabukas ng isagawa ang operasyon. Lumalabas sir, itong nagdadala ng bodycam ay hindi daw po niya inon yung body cam ng operation. Kaya pinapakasuhan ko din po
pinapa-investigahan ko na po siya. Hirap tuloy matukoy kung sino-sino sa mga pulis na votas ang bumaril kay Jemboy. Nauna nang sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang 6 na sangkot na pulis. Pwede pa yang maiakyat sa kasong murder oras na makuha ang resulta ng re-autopsy report ni Dr. Fortun. Ayon naman kay Interior Secretary Benhar Abalos, wala nang dapat baguhin sa guidelines at protocols ng PNP dahil malinaw naman sa nangyari kay Jemboy kung sino at saan nagkamali. Pinakamali sa lahat, babaril ka na lang ng basta-basta pagkatapos nando na, hindi mo palang kinuha yung bata. Lahat mali. Kaya nakakagalit eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nasabon sa Senado ang ilang pulis kaugnay sa pananambang kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda nitong Pebrero. Kinwestiyon ng mga senador ang mabagal na pagresponde ng mga pulis kahit may malapit na presinto sa pinangyarihan ng ambush. Narito ang aking report. Patay Patay. Pinaulan na ng bala eh. Baril yan. Pinupusa kami sa ulo. Pinanood sa pagdinig ng Senado ang video na yan ng pananambang kina Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 pa niyang kasama. Rinig ang malalakas na putok ng baril habang pinapaulanan ng bala ang sasakyan ng mga biktima. Lahat sila patay. Naging emosyonal ang mga byuda ng mga biktima nang mapanood ang video ng ambush. Lumabas naman sa investigasyon ng PNP na ang mga suspect sa pagpatay kina Vice Mayor Alameda at sa 5 niyang kasama ay isang grupo ng mga nagpanggap na pulis na nagkandak ng checkpoint sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Doon inabangan daw ang vice-alkalde saka pinagbabaril nitong nakaraang February 19. Kinwestiyon ni Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi man lang natunugan ng mga pulis na may mga kriminal na nagpapanggap ng mga kabaro nila. Sampal yan sa inyo kapag mayroong nag-checkpoint doon na kriminal sa mga kalsada ninyo. Napaka-inutil talaga ang dating natin dyan kapag ganun. Yung mga kriminal, yung mga gun for hire, nag-checkpoint sa National Highway, papuntang Manila. Main highway yan eh. Nakapag-checkpoint sila doon, sampal sa atin yan. Take note, kaya dapat proactive kayo. Kinastigo rin ng mga senador ang umano'y mabagal na responde ng Bagabag Nueva Vizcaya Police. Yan ay kahit 6 na kilometro lang ang layo ng istasyon ng pulis sa crime scene. Magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan ang sinasabi ko dito, Mr. Chair, noon eh. Magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo. Yan sinasabi ko, yung mga motorsiklo, wala naman may kakarga mga baril. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng 6 minutes lead time, you could have acted properly, and what is that proper action that you should have done? Naglagay na agad kayo ng choke points in advance doon sa area o palibot sa area na yan na para hindi sila makatakas. What is 6 kilometers? 6 kilometers from your station to the crime scene, tatakbo yan, ilang minuto lang yan. Mabilis kayang kumilos. Siguro ang responde nyo napakabagal. Kaya natapos marinig nyo, ilang minutes yun, may finishing touches pa. Katapos ng pinutukan, may paisa-isa pa. Bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. I alerted the Provincial Tactical Operations Center for us to assist us the nearby station because that time we are conducting hot pursuit operation, sir. Present din sa hearing ang isa sa 9 na persons of interest ng PNP, ang mayor mismo ng Apari Cagayan na si Brian Chan. Sumbong ng may bahay ni Alameda sa mga senador, nagbanta raw noon si Mayor Chan na babalikan niya si Vice Mayor Alameda oras na matanggal siya sa pwesto. Naghain kasi ng reklamo ang vice-alkalde noon, kaugnay sa ilang maanomalya ng procurement ng alkalde. Depensa ni Chan? Dun sa may CIDG po, yung sa report po nila na may final po sa akin sa ombudsman po. As of today po, wala po akong nare-receive na file po sa akin. Inilabas ng kampo ni Alameda ang larawan ng isang sibilyang bodyguard ni Chan na may hawak na M16 rifle. Kinwestiyon ng mga senador kung bakit pinayagan ito ng mga pulis at ng alkalde, gayong bawal humawak ng long firearms sa mga sibilyan. Sagot naman ng kampo ni Mayor, pagmamayari daw ng isang pulis sa bodyguard ang rifle at pinahawak lang sibilyan. Yung palusot na yan kasi magsi-CR lang. Kaya pinabitbit muna sa kasamahan. That is, I'm sorry for the word, that is kalokohan. Hindi ko po alam yun, sir.
Plano naman ng mga senador na sunod na dinggin ang panukala na tanggalin na sa kapangyarihan ng mga mayor ang pagpili ng chief of police. Yan ay para maiwasan na raw ang utang na loob ng pulis sa politiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinatitigil ng kampo ni Congressman Arnie Teves ang ginagawang pagdinig ng House Committee on Ethics sa disciplinary actions laban sa mambabatas. Ayon sa abogado ni Teves, labag ito sa House Rules ng komite. Malinaw raw sa Section 2 ng panuntunan ng komite na dapat ihinto muna ang mga pagdinig kung ang bagay na iniimbestigahan nila ay nakabinbin pa sa hukuman o sa anumang administrative body. Kailangan daw munang hintayin ang pinal na hatol ukol dito. Sa kaso raw ni Teves, may hinahanap pa itong reklamo sa ombudsman habang inaapela naman ng kanyang kampo ang pagdeklara sa kanya bilang terorista. Tulog kami sa hukuman, hihintayin din po dapat ang desisyon ng hukuman. Kung hindi po matatapos sa ombudsman at yan ay papanik sa Sandigan Bayan, hihintayin pa rin ang desisyon ng Sandigan Bayan. So dapat po, itigil po immediately itong pagdinig ng Committee on Ethics. Naghain ng motion to plea bargain ang gunman sa Percy Lapid murder case na si Joel Escorial. Isinumiti ang motion sa Las Piñas Regional Trial Court Branch 254. Nakasaad dito ang hiling ni Escorial na imbes na murder case ay ibaba ang kaso sa homicide. Matandaang sumuko si Escorial at nagturo ng mga nasa likod ng pagpaslang sa veteranong mamahayag na si Percy Lapid. Kabilang sa mga nadawit sina dating Bucor Chief Gerald Bantag at kanyang Deputy Director na si Ricardo Zulueta. Pareho rin silang hindi pa naaaresto. Pinag-aaralan na raw ng pamilya ni Ka Percy ang inihaing motion to plea bargain. Makakamit lang daw ang hustisya kapag nakulong ang mga mastermind. Abangan mga kabataan, dapat daw tutukan kontra fake news ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. At alamin ang mga pelikulang humakot ng awards sa FAMAS at Cinemalaya. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan sa gitna ng pagkalat ng fake news. Plano na rin itong ituro sa mga estudyante bilang bahagi ng curriculum. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Dapat turuan ang mga kabataan na tukuyin ang fake news sa totoong balita. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng Media Information Literacy Campaign ng Presidential Communications Office sa Pasay City kanina. Ayon sa Pangulo, mga kabataan ang laging laman ngayon ng social media at bahagi na ng buhay nila ang internet. They are the most involved. Working on the internet is part of their life. It's like breathing to young people. But we must give them the tools to be able to look and see what are these things that we are reading. Kasabay ng paglulunsad ng programa, nilagdaan ng PCO at ng iba pang ahensya ng gobyerno ang isang Memorandum of Understanding para labanan ng fake news. Plano na rin itong isama sa school curriculum para maituro sa mga estudyante ang pagtukoy sa mga hindi totoong balita. Dati nang sinabi ng Pangulo na walang puwang ang fake news sa bansa, kahit nga raw sa kampanya, talamak ito. We all hear that the entire campaign, I've heard this in reference to somebody I know, that their entire campaign was based on fake news. Everything that they said on the internet was fake news. Kung babalikan naman ang isang report ng Vera Files, nanguna si Pangulong Bongbong Marcos sa listahan ng mga nakinabang sa pagpapakalat ng fake news noong 2021. Kasama riyan ang fake news hinggil sa kanyang Oxford degree, nakaw na yaman ng mga Marcos sa kanilang mga Swiss bank accounts, at pagtanggi sa mga nangyaring pagpatay at pang-aabuso noong martial law. Si dating Vice President Leni Robredo naman ang nanguna sa mga biktima ng fake news. Kabilang dyan ang tungkol sa electoral case na hinain ni Marcos at mga peking pahayag. Ginawa ang report mula January 1 hanggang December noong 2021. Ang Vera Files ay isang non-profit independent media organization na binuo ng mga veteranong mamamahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Pinangangambahang may mga Pilipinong nawawala sa gitna ng wildfire sa Maui, Hawaii. Ayon sa konsulado ng Pilipinas sa Honolulu, nasa 10,000 mga Pinoy na nakatira roon. Kaya hindi malabong may mga Pilipinong kasama sa halos 1,000 nawawala. Bagamat wala ng apoy, patuloy pa rin ang pagbobomba ng tubig sa paligid ng isla. Pinangangambahan pa rin kasing baka sumiklab muli ang wildfire. Sa gitna niyan, tuloy pa rin ang search and rescue operations. There's an estimated 1,000 people still missing. And given that Maui and Hawaii has a significant Filipino population, we could expect that there are Filipinos and Filipino Americans among them. Showbiz tonight na tayo. Humakot ng awards ang pelikulang Family Matters sa FAMAS Awards 2023. Big winner naman ang animated film na E.T. Mapukpukaw sa Cinemalaya. Ang iba pang nanalo, panoorin natin sa report na to. Ano nangyari? Stroke ba? Big winner this year ang pelikulang Family Matters sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS 2023. 4 na award ang inuwi ng pelikula, kabilang na ang Best Picture. Best Actor naman ang bidang si Noel Trinidad, habang Best Supporting Actress naman si Nikki Valdez. Itinanghal din na Best Editing ang Family Matters. Panalo naman bilang Best Actress si Nadine Lustre para sa kanyang pagganap sa pelikulang Greed. Second time na ito ni Nadine as Best Actress sa FAMAS. Gusto ko po itong i-dedicate sa lahat po ng nagmamahal at sumusuporta po sa akin. Direk Yam Larangas, maraming salamat po for trusting in me, for pushing me, and for giving me this opportunity to do Greed. Narito naman ang iba pang wagi sa FAMAS this year. Best Supporting Actor si reroute star Sid Lucero. Best Director si Maan Asuncion Dagngalan para sa pelikulang Blue Room. Best Screenplay naman ang La Traidora. Ang pelikulang Leonor Will Never Die naman ang tinanghal na Best Production Design. Nasungkit din ng Blue Room ng Best Cinematography at Best Musical Score. Best Sound naman ang techno-horror film na The Leader. At Best Short Film ang Golden Bells, directed by Kurt Soberano. At speaking of awards, hindi rin nagpatalo ang animated film na E.T. Mapukpukaw para naman sa Cinemalaya 2023. Itinanghal itong Best Film o ang highest award sa Cinemalaya. Bukod dyan, Best Supporting Actress din ang isa nitong star na si Dolly De Leon. At para naman sa ibang category, Best Actor si Micoy Morales para sa role niya sa Tether. Best Actress si Pat Tinghoy sa kanyang pagganap sa Rookie. At Best Supporting Actor si Bon Andrew Lentejas sa Huling Palabas. Itinanghal naman na Best Short Film ang pelikulang Sibuyas ni Perfecto. At yan ang latest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At yan po ang 45 minuto ng pag-imay sa mga halagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Edling Gao, ako si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mayan Los Baños. Magandang gabi.